Okay, ito po, tignan nyo po, itong clutch assembly nitong Toyota Hilux na to na nasa lifter. Ang problema nito, may roong ingay at tumigas na yung clutch. So pagdating dun sa ingay, kung hindi kayo masyadong mabusisi, o sabi ng junior ko, hindi mo mapapansin basta-basta kasi okay naman yung mga spring eh. Walang kalog. Ito yung bago Ito, bagong dating to. Original po yan sa kinukuhanan natin. So itong nakakabit sa kanya, okay pa to, di naman kalog. Pero bakit maingay? Ito hindi rin kalog. Ito naman ay pinagpalitan ng ibang unit. Ito naman talagang pudpud na yan, no? Bakas na. Nag-slide na yan. So ngayon, ano yung pinagmumulan ng ingay? Ito, papakita ko po sa inyo. Kasi baka mamaya, ipapakalas nyo, papababa nyo, tapos sasabihin ng mekaniko, hindi, okay pa to, kasi makapal pa po, Ibinasi ko yung naubos sa kanyang lining, 2 mm lang po yung naubos. So kung tutuusin, makapal pa to. Kaya lang, ito yung problema mga kapatid. So tignan nyo. Zoom in nyo. Tignan nyo. Tignan nyo po kung gaano kalaki yung palag nitong spline. Ito yung pinapasukan ng main drive. Yan Pakinggan nyo. Lagyan natin ang sound. Ayan. Okay. So every time nag-i-engage iingay yun. So tingnan nyo naman yung bago, halos wala talaga. Meron, kaunting-kaunti lang. Siyempre, naglalaban pa talaga yan. Ito. Yan Ito, halos wala. Ito naman, yung dating pinagpalitan, meron din siya mahigpit pa to. Pero ito, tingnan nyo. So, yun po yun. Yun yung nakita natin problema dito. So, syempre, kailangan magpalit ka ng bago. Wala nang choice, ano kuya? Ito po yung may-RS kuya. So, walang choice, magpapalit siya ng bago. Kaya lang, kailangan mo rin magpalit ng bagong pressure plate. Kasi po, mag-iiba yung yung lapat niya. Pag hindi ka nagpalit ng bagong ganito, mag-iiba yung lapat niya, pwede ka ngayong mag-drag. Pwede mag-drag yun. At pwede rin pong ang maging problema, dahil magpapalit ka rin ng release bearing. Normally kasi, pag nagpalit ka ng clutch, magpapalit ka ng release bearing Ito ngayon, maiiba yung lapat nung bagong bearing dito. So, yun yung nagkakaroon din ng ingay na kapag inaapakan mo, nawawala yung ingay. Pag binibitawan mo, umiingay. Kasi, nagpalit ng bagong release bearing, hindi naman siya nagpalit ng pressure plate. Kaya lang may uka na yan So, yung uka na yan, minsan nga mararamdaman mo pa yan yung pag-apak mo para may tunog Kasi hindi na silang dalawang lapat. Siguro, kung ganun din lang ang plano, at wala namang sira yung lumang release bearing, wag mo na lang palitan. Diba? At least sila, magkaasawa, magkakilala sila. Kasi partner talaga sila. So ngayon, yun ang natin dito. Isang bukasan lang kasi mahal din magpababa ng transmission. Kung hindi mo naman papapalitan lahat, adi mauulit. Pag umingay, baba ka ulit, bayad ka ulit. So ganun ang mangyayari. Palit na tayo ng bago lahat. Nandoon pa yung mga bago. Ayan Ayan masigla si kuya kahit na nagastusan. So ito release bearing. Ito yung clutch cover, pressure plate. Yan, tapos palit na nitong lining. Ngayon, pina-check ko yung yung flywheel, okay pa naman daw. So, siyempre, ang kulang na lang nito, dito sa mga nasa harap ko, ay yung magic washer. So, dapat, lagyan na to ng magic washer kasi meron na rin napudpud doon sa pivot ball. May pudpud na rin yung kanyang fork. Yung mahal ng fork ito, magkano canvas mo? 5.6 5.6? Pwede pa naman yun hindi naman basta-basta nasisira yun. So, doon lang muna tayo. Lalagyan natin ng magic washer para umabante yung fork. Kaya kahit may napudpud doon sa pivot ball, may napudpud sa fork, yun, naabante siya sa pamamagitan ng washer na yun. So, mababalik pa rin yung dating lambot nito kapag pinalitan mo na to ng bago. Pero pag hindi ka naglagay ng washer, yung panghabol lang doon sa mga napudpud dito, napudpud sa flywheel, napudpud sa fork, napudpud doon sa pivot ball, yung magic washer ang panghabol doon para bumalik yung lambot. Wala na?
Wala na. Tahimik na po. Oo, timing na. Sa malambot na yung clutch ko. Ibang-iba po sa kanina. Oo, malayo. Maninibagoy pa ako nito. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Itong hawak ko, lug nuts or wheel nuts. Yan, tornilyo para sa ating mga gulong. Ito yung medyo malaki, yung mga standard kapag bumili kayo ng bagong sasakyan. Ito naman, yung mga ordinary, ito po ay kasama nitong adapter na nasa aking harapan din. At ito naman po yung stud bolt. Yan, yung tornilyo na yan, pinaka-bolts, no? Bolts and nuts. Napakasimple. Pero mga kapatid, itong mga bagay na to, bagamat simple po sila, napakalaki naman ng pwedeng epekto, maaksidente, or magkaroon tayo ng mga problema sa ating mga sasakyan. Yung matatanggalan ka talaga ng gulong. Eh hindi po ba't napakalaking problema nun? Kung mapapabayaan nyo na ang inyong mga sasakyan ay maluluwag ang mga tornilyo ng gulong. Ito nga pong mga lug nuts na yan. Pero may mga pagkakataon sa mga BMW po, yung bolt ang hawak nyo, no? Yung bolt mismo, doon naman sa kanyang wheel hub, nandoon yung babae. So, yung bolt ang itinutornilyo. Okay, puntahan natin mga kapatid. Itong mga lug nuts na to, ang tornilyo ng gulong mo, kapag ilalagay mo yung gulong mo, halimbawa, ito yung wheel hub. Okay, ito. Ito yung wheel hub, ilalagay mo yung gulong mo dito, ang mangyayari, kailangan, mahigpit na mahigpit po mga kapatid, ito pong mga lug nuts na to. Dahil kung hindi mo higpitan, nandiyan nga po yung mga pagkakataon na pwedeng matanggalan ka ng gulong dahil pwedeng maputol itong mga stud bolt na yan kapag po maluwag. Ngayon, kung isa lang naman talaga yung maluwag at mahigpit naman lahat yung 5, pero siyempre kailangan ite-check nyo palagi. E paano kung 4 studs ka lang? Yung 4 lang ang iyong tornilyo. Ito, parang ito. Kung 4 studs ka lang at maluwag pa yung isa, nako, medyo delikado yon. Merong mga ibang sasakyan, lalong-lalo na yung mga high-end na mga sasakyan, meron silang indicator na loose wheel nut indicator. Kapag maluwag talaga, yung mga tornilyo na yan ay mag-a-appear yun sa yung dashboard. So ito, yung mga high-end. Pero siyempre, dito sa atin, kakaunti lang yan. Kung meron man, yun nga po, pang mga mayayaman. E paano tayo na meron tayong mga lumang sasakyan at hindi naman mga high-end, wala po yung loose wheel nut indicator po na yon. Tatsagain nyo po talaga na every time na aalis kayo ng bahay or kung talagang yung sasakyan nyo galing sa isang matinding biyahe, no, talagang dumaan kayo sa mga rough roads, i-check nyo lang ang inyong mga wheel nuts or itong mga lug nuts kung mahigpit. Kasi dapat po iyan ay kayo na ang gagawa dahil kung sakaling magkaroon ng aberya, ay magkakaroon talaga kayo ng malaking problema. So pag-uusapan natin mga kapatid, itong mga nasa harapan ko at ano ba yung ibang mga problema na na-experience nyo kapag po kayo ay maghihigpit or kapag tatanggalin nyo mga gulong nyo, minsan may mahigpit na tornilyo, minsan nasisira yung mga lug nuts na yan. Ano po ang dahilan ng mga bagay na yon? Mga kapatid, itong lug nuts na nasa harap ko na to, pwedeng-pwede kasyang-kasya dito. Ito po ay pwede sa Isuzu, pwede sa Mitsubishi. Kasi po, lahat po ng mga tornilyo na yan, yung mga modelo na yan, may kanya-kanya po silang sizes. Pati yung dimension, pati yung sukat, yung thread nitong mga stud bolt na to, pati itong lug nut na to. Tulad nito, ito po ay 12 mm, yung taba nitong stud bolt. So 12 mm, pero yung thread po niya ay 1.5. Ibig sabihin 1.5 mm yung sinsin ng mga thread na yan. Kapag po itong stud bolt na to ay nalagyan nyo, hindi nyo inaakala na ang nakuha nyo palang lug nut ay para po halimbawa sa Nissan. Nako, iba po ang thread size nun. Ang thread size po ni Nissan is 1.25. Masinsin. Parang ganito po yun. Ayan, masinsin po yung thread nito. Parang ganito yung sa Nissan, ganyan kasinsin. 1.25. Ito naman ay 1.5. Pag aksidente na ipasok nyo, hindi nyo napansin, ayan na, sisirain niya ngayon yung stud bolt na to. So pag nasira niya yung stud bolt na to, siyempre kailangan palitan mo na yan. At masisira din yung mismong lug nut na ipinasok nyo. Ang problema, kadalasan nangyayari, dahil nasira na nga yung pinilit pa, okay, mahigpit lang yan. Eh isa lang naman halimbawa yung nahalo, no? Isa lang. Pinwersa.
Ngayon, nung nagkaroon ng problema, na-flat siya or nagka-problema yung gulong niya, tinanggal, ito ngayong isang ito, napahalo ngayon dun sa karamihan. Dahil siyempre, pag tatanggalin mo yung gulong, maghahalo-halo na naman to, napahalo ngayon. Hindi mo na ngayon alam, or yung mga magtatanggal niyan, kung taga-vulcanizing yan, tinanggal niya, nung ibalik niya, yung isa na yon napunta na naman sa iba. Ngayon, yung mga buo, nasaksak naman doon sa sirang stud bolt. So, dumami na ngayon yung nasira. So, dalawa na ngayon yung magkakaproblema. So, sa mga ganong bagay, mga kapatid, hindi nyo rin kasi alam yon. Kaya po nangyari yon. Kaya, importante po, kung bibili kayo ng mga lug nuts, kung bibili kayo ng mga special na mga lug nuts na yan na nabibili sa online, minsan makikita mo yung picture, tama naman, yung details, tama naman, pero yung darating pala sa'yo, mali, naisaksak mo, sira na ngayon itong mga thread na to. Okay mga kapatid, iwanan natin yan tungkol sa mga thread size, sa mga lug nuts na yan. Puntahan ngayon natin yung isa sa pinaka-importante. Halimbawa po, gumamit kayo nitong mga spacer na to. Meron po kasi nagtitipid, ang gagawin nila, bibili sila ng mga ganitong spacer, ilalagay ngayon nila sa kanilang wheel hub para umopset yung kanilang mga gulong. Ito po ay 8 mm mga kapatid. So, ito, lagay ko na dito. So, mga kapatid, halimbawa po, naglagay ka nitong spacer na to, tapos yung mugs mo, kung naka-mugs ka, medyo malapad din yun. Yung mugs po na halos standard na lapad ng mugs natin, yung kapal, no, nung mugs, ay 14 mm. So, 14 mm, almost half of an inch po yun, 0.55 inch. So ngayon, kung 0.55 inch, susukatin natin dito, ano na lang ang matitira dito? 3 guhit na lang ng thread. Kung 3 guhit ng thread, kaunti na lang yung maipapasok mo sa tornilyo. Napakadelikado po niyan, dahil sa naglagay ka ng spacer. Ngayon, kung maglalagay kayo ng spacer, siguraduhin nyo, mahaba itong stud bolt. Kasi kung maigsi itong stud bolt, mga kapatid, ang mangyayari, kakapiraso na lang, baka ito na lang po, yung papasok dito sa thread na to, ayan na lang. Delikado yan. Kahit na ito, higpitan nyo ng todo, delikado po ito dahil kakapiranggot na lang yung kumapit doon sa thread. Kaya po, ang nangyari, magpapalit ka ngayon ng mga stud bolt. Hindi malaking trabaho yun. Talaga dadalin mo yan sa mga talyer para itong mga stud bolt na to humaba. Kung mapapansin nyo, itong mga spacers ngayon na nandito sa harapan ko, mas mahaba talaga sa original yung stud bolt niya. Ayan, oh. Mas mahaba siya. Ayan. Okay. So, hindi po advisable na maglalagay kayo ng mga ganitong mga spacers. At ang isa pa pong malaking problema doon, mawawala po sa centric hub yung inyong mga mugs. Kasi yung mugs po natin, kung original yan, may tinatawag tayong centric hub. Yung pinakagitnang ito, mga kapatid, pasok po yan dito. Sa pinakagitna rin, nito nga ating wheel hub. So, ito yung pinaka-centric hub niya. Yan. So, dapat kapit na kapit dyan, saktong-sakto yung mugs natin para in case na magkaroon man ng problema, mga kapatid, hindi po siya gumagalaw-galaw ng ganyan, no? Kasi sakto siya. Yun po ang kagandahan nung pasok sa centric hub. Kaya kung halimbawa, talagang gusto nyo, hindi kayo mapigilan na maglagay ng mga spacers o mamaya pag-uusapan natin to, magpatorno po kayo ng centric hub. Kung ano po yung kailangan sukat dito sa gitna na yan, sa centric hub nito, magpatorno rin kayo para ilalagay nyo dun sa gitna para po hindi gegewang-gewang tong spacer. Kasi po, may pagkakataon, nagkakaproblema po yung ating mga mugs, lumuluwag yung yung tulad po nito. Every time na hinihigpitan mo kasi yung mugs mo, itong parang cone type na yan, na dulo nitong lug nut na to, halos pumapasok siya papaloob doon sa cone type din ng nung mugs natin, yung mga butas niyan. So, nagkakaroon ng luwag yun, kaya minsan yung mga mugs natin hindi na rin po nasa sentro. Kaya po, kung halimbawa, naglagay pa kayo ng mga ganito, mawawala, ihiwalay na siya doon sa centric hub, tapos may problema na yung mugs nyo. Kaya minsan, pag ikinabit nyo, yung mga mugs na may problema, yung pinapasukan ng mga tornilyo, yung lumaki na yung butas, nawawala po talaga sa alignment. At minsan, yan na nagiging problema kung bakit pag tumatakbo kayo ng mabilis, nagbabibrate siya. Ang kagandahan din po, kung pasok sa centric hub, yung inyong mugs, no? Or yung inyong spacer, yun po, kahit lumuwag, hindi siya gagalaw, hindi siya kikiwal.
So pag hindi po yan kumiwal ng ganyan, hindi niya puputulin tong tornilyo. Karamihan po ng napuputulan ng tornilyo, yun nga po, dahil sa walang centric hub, magalaw po masyado yung spacer, magalaw masyado, pati yung mags mo dahil nga lumuwag yung tornilyo. Ngayon mga kapatid, kung ako sa inyo, wag na lang kayo magkabit nito. Bili na lang kayo ng magandang mags para talaga masunod yung gusto nyo kung ipinoporma nyo yung inyong mga sasakyan. Pero ipinauso ngayon nila itong mga adaptor. Kasi nga po, ito kasi patong lang, tapos iigsi yung stud bolt mo. So pinauso nila ngayon itong mga adaptor. Ayan. So ito po, itutornilyo mo naman dito sa mismong wheel hub mo. So nakatornilyo siya, nakatornilyo na yan. So siyempre hindi na siya matatanggal. Yung mags mo naman, ang itutornilyo mo dito sa mga stud bolt na yan. Ang problema, mga kapatid, kung yung standard na gulong mo na wala itong adapter na to, ay dapat lagi mong i-check kung yan ba ay mahigpit. Kung yung bang mga tornilyo mo ay di lumuluwag. Pag gumamit ka po ngayon nitong mga adapter na to, hindi mo na ngayon ma-check ng ganun-ganun lang kung ito namang adapter ang maluwag kasi nakakabit yung mags mo eh. So kailangan tatanggalin mo muna yung mags mo para ma-check mo kung itong mga tornilyo na nakatornilyo dito mismo sa mga adapters na to ay mahigpit. At talagang ito, ginagamitan namin ng torque wrench yan eh. Hindi yan yung pwedeng basta hihigpitan mo lang na gano'n. Delikado po yun. So, kapag ito ay maluwag at hindi mo na-check, dahil nga ito ay nakakabit yung gulong, yun nga walang gulong, tinatamad kang higpitan, yung pakaya na nakakabit yung gulong, magtatanggal ka pa ng gulong. Ayan ngayon na magiging problema ito. Dahil sa napabayaan na ito po ay maluwag, dahil nga nakakabit yung kanilang mga magagandang mga mags kasi pinang-off-road. So, ginamit na niya kahit hindi off-road, nakagamit-gamit niya to. Ayan, maluwag na pala. So, sa biyahe niya, natanggal, naputol yung tornilyo, nagluwagan po ito. Hanggang sa maputol yung tornilyo, nung naputol na, sumayad na po yung loob nito. Ayan, gasgas na gasgas. Kaya napakadelikado. Ito po, naputol. May mga naputol po dyan. Ayun. So, delikado po ito dahil kung hindi nyo naman ma-maintain, tapos ang kapal-kapal pa, why not bumili ka na lang ng magandang mags, yung pang off-road din na naka-offset ka. Kasi kung kailangan mo yung ganitong kakapal na offset, bumili ka rin yung mga malalaking offset, mga negative offset na yan. Hindi ko po ina-advise na maglagay nito kung magiging daily driven po ang inyong sasakyan. Delikado po yon dahil pwede talagang lumuwag. Ngayon, kung ginagamit mo lang naman, halimbawa magte-trail kayo, maglalagay ka ngayon ng malalaking gulong, yung pang off-road na mga gulong mo, sige, itry mo. Pero sana, wag yung ganitong kakapal. Yung mga ganito lang. Kasi napakadelikado po, yung mga ganitong kakapal, may chance po talagang lumuwag to eh. Although ito makapal, pero yung pinakaloob, yung inuupuan mismo ng tornilyo, masyadong malalim. Tapos manipis lang naman, yung iipitin niya dito sa loob. Hindi naman to bakal eh. Aluminum din to. At hindi ko alam kung ito'y matitigas na aluminum. And itong mga wheel hub na makikita nyo po, ito bakal eh. Tapos itong tornilyo mo, naka-spline po lahat ng matindihan dito. So yung spline na yun, hindi mo yan kayang sirain. Kaya ito, talagang pag magpapalit ka, pinupukpok pa na matindi. Hindi katulad nito, konting pukpukan lang to, labas na yung mga tornilyo. Yung mga ganito. So, hindi po advisable yon hanggat maaari. Pero, kung gusto mo talaga, hindi ka mapigilan, ang piliin nyo lang yung mga maninipis lang. At wag nyo pong kakalimutan na kapag po kayo ay naka-spacer, kapag po kayo ay naka-adaptor, talagang dapat lagi nyo po yung i-check kung nagkakaroon na to ng luwag. Every time na biyahe kayo ng malayo, kung dito lang siguro sa metro, baka hindi ka pa mapahamak. Pero kung talagang maluwag to, mapapahamak ka talaga. Maaksidente ka, pwedeng maputulan ka ng mga stud. At tulad nga po nito, yung tornilyo nito, gumewang-gewang kasi aluminum lang to eh. Yung spline niya talagang nasira, hindi katulad nito mga bakal. So, lagi nyo pong i-check yung inyong mga lug nut. Ayan. Yung sa labas at pati sa loob, kung meron kayo nito. Ngayon, kung wala naman kayong mga ganito, i-check nyo lang yung inyong mga lug nuts at ang inyong mga stud bolt, kung yung stud bolt ang ipinapasok, pero kung ang inilalagay namang ina-adapt yung mga lug nuts, so palagi nyo pong i-check yan. So, kung magpapalit kayo ng mga stud bolt, bibili nyo rin po yung mga original. Kasi iba po talaga yung timplada nitong mga tornilyo na to. Baka mamaya magka-problema kayo kung ang mabili nyo ay yung mga malalambot na
tornilyo. Delikado po yon. Kung bibili ka ng mga mugs na akala mo pwede sa'yo, may mga sukat po yan. Yun nga po yung PCD na tinatawag, pitch circle diameter. So ayan po yung PCD. Sa pagsukat po niyan, kung 4 stud lang yung inyong mugs na bibilin, susukatin nyo yung PCD sa pamamagitan yung pinakagitna ng dalawang butas na yan. Halimbawa, ito, sinukat nyo. Yan. Kung ano yung makukuha yung sugat, yun po yun. So kadalasan sa mga 4 studs, ang PCD po niyan yung 100 mm at saka yung 114, yung 114. So yung distansya ng dalawang yan po ang susukatin nyo. Pwede rin yan sa metro, nasusukat din sa metro yan. Itatapat nyo yung pinakagitna nito, kukunin yung pinakagitna ng tornilyo na yon. O kaya yung pinakagitna ng mugs, yung butas, yung hole. So para makuha nyo yung sukat nun by millimeter, kung nakuha nyo 114 or 114, so ang PCD nun ay 114. Sa mga 5 stud naman, para makuha mo rin yung PCD, dito naman, so merong 5 butas yon, kukunin mo naman sa gitna ulit nung pinakabutas ng tornilyo, tapos kailangan makuha mo yung diameter. Yan. So ngayon, dito ka ngayon magtatapat ng metro. Dito. Ayan, diyan mo kukunin. Yan. So para makuha mo yung PCD niyan, susukatin mo po dito. So kung ang nakuha mo 100, ay 100 po ang PCD nung mugs na yon. Sa kadalasan, sa mga 6 studs na nandito sa atin sa Pilipinas, yung mga SUV na yan, mga nag-off-road na yan, ito nga po yung 6 studs. Kadalasan po ito ay 6 by 139.7. So 139.7 halos 140 na yon. So para makuha mo naman yon ay kukunin mo lang po ito mismo. Ito mismo. Ayan. Mula dito hanggang doon. So makukuha mo dyan yung 139.7. Yung mga tinatawag nating centric hub, so once na makabili ka na ng bagong mugs, magpatorno ka na lang nun. Kaya po, sa mga mahilig sa ganito, dalhin mo na lang yung sasakyan mo sa mga machine shop, sabihin mo doon sa may-ari, sabihin mo doon sa nagtotorno doon, kadalasan yan, mga engineers yan. So, kunin lang yung centric hub, ito po yon, kunin lang yan at itorno ka. Ayan, tulad nito, ang centric hub po nito nga Isuzu na to ay 93. So, 93 millimeters po yung kanyang centric hub. Papagawa ka ngayon, noong sa gitna nito na 93 yung inside, tapos yung outside niya ay yung mismong diameter naman nung mugs mo. Halimbawa, ito yung mugs, yung diameter naman na po na yan. So, ganun lang po para makuha mo naman yung centric hub na ilalagay mo ngayon dito sa iyong bagong mugs. At pwede na rin po sa mga ganitong adapter, dapat naka-centric hub siya. Para kung ano man yung mangyari, lumuwag man ng konti yan, hindi yan gumaganon. Nakasakto pa rin siya. Pero siyempre, i-check nyo po palagi para safe na safe po talaga kayo. So mga kapatid, sana po nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga susunod po nating mga vlogs, ituturo pa po natin yung maraming mga bagay na may kinalaman po sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.